Nasunod ang gusto ko. Pagkatapos kong sumuka kanina walang choice si Andrew, kundi ang muling pumasok sa loob ng banyo para maligo. Hygiene niya na daw kasi ang nakasalalay dito. Hindi naman daw siya mabaho at bakit daw napaka-arte ko na. Habang naliligo siya, muli kong inabala ang sarili ko sa aking cellphone. Kahit naman papano, medyo lumamig na ang ulo ko kay Andrew. Hindi na ako galit sa kanya dahil mukhang wala naman siyang balak na umalis ngayong araw. Katunayan nga, inaalagaan niya nga ako eh. Hindi ko naman sinasadya na pulaan siya sa amoy niya. Naging honest lang naman ako sa kung ano man ang naaamoy ko sa kanya at wala naman sigurong masama doon, 'di ba? Halos 20 minuto din nagtagal si Andrew sa loob ng banyo bago ko napansin ang paglabas niya. Nakasimangot pa siyang tumitig sa gawi ko kaya kaagad ko naman siyang inirapan. Hindi na siya nagtangka pang lumapit sa akin, bagkus diretso na siyang naglakad patungo sa walk-in closet at pumasok sa loob. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Siguraduhin niya lang talaga na hindi na siya nangangamoy dahil hindi ko talaga siya papayagan na makalapit sa akin. Bahala siya. Maghihiwalay talaga kami ng higaan mamaya. Sa muling paglabas ni Andrew mula sa walk-in closet sakto naman na may kumatok sa pintuan ng kwarto. Sinulyapan niya muna ako bago siya naglakad patungo sa pintuan at binuksan iyon. Nandito na si Dr. Estrada. Ano ba ang nangyari? Narinig kong tanong ni Lola Esmeralda. Wala sa sariling napaayos ako ng upo ng kama pagkarinig ko sa boses ni Lola. Nakakahiya naman kung nakahilata ako dito sa kama. Isa pa, naalala ko na may kasalanan pala ako kaya dapat na magpakabait ako. Si Butter po kasi. Nag-aalala ako. Kanina pa siya nagsusuka, narinig kong sagot ni Andrew. Pigil ko naman ang sarili ko na mapataas ang kilay ko. Sa tono kasi ng boses ni Andrew ngayon para kasi talaga siyang ulirang asawa eh. Ganoon ba? Bakit kailan pa siya umpisang magsuka? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ba't sabi ko bantayan mo iyang asawa mo lalo na at bago lang siya dito sa probensya natin at baka mapaglaruan siya ng masamang elemento. Narinig kong kastigo ni Lola Esmeralda kay Andrew. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Masamang elemento. Kapre, lamang lupa. Uso pa ba iyan ngayon? Impossible. Ang mabuti patingnan ko muna ng misis mo iho. Baka naman may nakain lang na hindi tanggap ng sikmura niya, kaya siya nagsusuka ngayon, narinig kong sabat naman ng isang boses babae. Siguro siya ang tinutukluwi na doktor ni Andrew na titingin sa akin. Ilang saglit halos sabay ng silang. Pumasok sa loob ng kwarto. Mabilis akong nilapitan ni Lola Esmeralda at kinumusta. Ayos ka lang ba iha? Liban sa pagsusuka, wala ka na bang ibang nararamdaman sa sarili mo? Nag-aalalang tanong ni Lola sa akin. Nahihilo din po ako Hindi naman po ako nalipasan ng gutom at kumakain naman ako sa takdang oras noong nasa resort po ako. Hindi ko po alam kung bakit bigla na lang po akong nasusuka, sagot ko naman kay Lola. Napansin kong sinuri ako ng tingin ang doktor bago nito nilabas ang kanyang mga aparato at naupo sa tabi ko. Liban sa pagsusuka at pagkahilo, wala ka na bang ibang nararamdaman iha? Narinig kong tanong ni Dr. Estrada. Wala na po, magalang kong sagot sa doktor. Tumango ito at kaagad niya akong kinuna ng blood pressure. Nag-check din siya sa temperatura ng katawan ko at okay naman daw ako. Wala daw akong lagnat at wala naman daw siyang napapansin na kakaiba sa akin liban lang na maputla daw ako. Nag-try ka na bang mag-isiki iha? Muling tanong sa akin ng doktor habang isa-isa niyang ibinabalik sa bag niya ang mga ginamit niya sa akin. Tulala naman akong napatitig sa kanya dahil hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Isi. Ano po iyon Dulcie? Mahina kong tanong kasabay ng pagkagat ko sa labi ko. Iyon tayo hindi ko alam kung ano ang SE na pag-aaralan kaya iyon sa school. Baka mamaya na pag-aralan namin iyon at absent ako. Pregnancy test iha. I think, may mga simptomas kang ipinapakita katulad sa mga babaeng nagdadalang tao. Kailan ka dinatnan ng huling menstruation mo? Nakangiting tanong sa akin ni Dulcie. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Kailan nga ba? Shit, simula noong dumating ako dito sa mansion, hindi na ako dinatnan Pero imposible naman. Buntis ka agad ako. Nabuntis ka agad ako ng Andrew na ito. Ngayon pa na nagkakalabuan na kami? Wala sa sariling napatitig ako kay Andrew.
Katulad ko, kitang-kita ko din ang pagkagulat na nakaguhit sa mukha nito. Nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya, napanasin kong unti-unting sumilay ang ngiti sa labi niya. Dosi, ibig niyo po bang sabihin nagdadalang tao pala talaga si Butter? Kaya siguro nababahuan siya kanina sa akin kahit na nakaligo na ako. Kaya siguro asal tigre siya kanina, nakangiting sagot ni Andrew sa doktor. Mabilis pa ako nitong nilapitan at hinawakan sa kamay ko. Hindi na ako nakapalag dahil nakatingin sa amin si Lola. Kasama talaga iyan sa pagbabago ng ugali ng isang babaeng buntis. Bilang asawa, kailangan mong lawakan ang iyong pasensya. Intindihin mo din ang mga tantrums niya. Ibigay mo lahat ng nais niya dahil mabilis magtampo ang buntis. Although, para maka-100% sigurado tayo, kailangan din muna niyan mag-isi. Nakangiting sagot naman ni Dosi sabay abot sa akin ng isang bagay na parang ballpen. Kahit wala na sigurong eseki Dosi, parang sure na ako na buntis itong asawa ko. Sa wakas, magiging daddy na pala ako eh. Kaya pala ang bilis uminit ng ulo nitong asawa ko, dahil mailaman na pala ang tiyan. Halata ang tuwa sa boses ni Andrew habang sinasabi niya ang katagang iyon. Wala sa sariling muli akong napatitig sa kanya. Masaya siya na magkakaanak na kami? Paano naman ako? Masaya din ba ako sa posibleng pagdadalang tao ko? Ready na ba talaga ako nagmagkaanak kami? Bakit ang bilis paano na ang balak kong maglibot sa buong probensya? Sinunod ko ang suggestion ng doktor na kailangan kong mag-see, syempre, kabado to the highest level. Kinakabahan na excited ako sa posibleng magiging result. Gusto pa nga sana akong samahan ni Andrew dito sa loob ng banyo, pero hindi na ako pumayag. Hindi naman masyadong halata na siya itong mas excited. Mukhang nakalimutan niya na din ang ilang beses kong reklamo sa kanya na mabaho siya. Parang wala na lang sa kanya iyon at halos buhatin niya na naman ako kanina, patungo dito sa banyo, sundin ko lang ang utos ng doktor na kailangan kong magpi. Pagkatapos kong patakan ang maliit na butas ng urin ko ang pregnancy kit, naghintay lang ako ng ilang sandali. Walang kakurap-kurap ang aking mga mata na nakatitig sa esiki, at ilang saglit lang hindi ko malaman kung iiyak or tatawa ba ako nang biglang lumitaw ang isa pang pulang guhit. Confirm, positive. Buntis ako. Magkakaanak na ako. Magkakaanak na kaming dalawa ni Andrew. Sa isiping iyon, hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Masaya ako at the same time natatakot ako sa isiping kaya ko na bang maging ina. Feeling ko kasi hindi pa ako nag-matured eh. Butter. Sweetheart. Ano na? Tapos na ba? Kanina ka pa dyan? Excited na kaming lahat dito sa resort. Natigil lang ako sa aking pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses ni Andrew sa labas ng banyo. Mabagal akong naglakad patungo sa pintuan ng banyo at binuksan iyon habang hawak ko pa rin ang pregnancy kit. Sa pagbukas ko ng pintuan, kaagad na tumapad sa paningin ko ang nagtatanong na mga mata ni Andrew. Wala sa sariling iniabot ko sa kanya ang pregnancy kit habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Positive eh. Buntis nga yata ako, mahina kong bigkas. Napansin kong napasulyap muna si Andrew sa hawak niya ng pregnancy kit kasabay ng masayang pagguhit ng ngiti sa labi niya. Tinitigan ako sa mga mata at nagulat na lang ako nang mahigpit niya akong niyakap. Buntis ka nga. Buntis nga ang sweetheart ko. Buntis nga ang butter ko, natutuwa niyang bigkas kasabay ng pag-angat ko sa air. Sa sobrang tuwa niya parang wala lang sa kanya ang bigat ko at binuhat niya ako patungo sa kama at buong ingat na ibinaba. Ni hindi ko na nga napansin ang tuwa na kaagad na rumihistro sa mukha ni Lola Esmeralda dahil sa ginawa ni Andrew. Namayani na kasi ang masayang boses ni Andrew sa buong paligid. Halata talaga sa kanya na masaya siya sa pagdadalang tao ko. Para tuloy akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ang kaninang agam-agam na nararamdaman ko sa puso ko napalitan iyon ng tuwa. Lalo na nang makita ko kung gaano kasaya ang asawa ko. Ang ilang araw na pagtatampo ko sa kanya ay para bang biglang naglaho. Lalo na nang maramdaman ko ang labi niya sa buo kong mukha. Para siyang tanga na pinaliguan ako ng halik sa aking buong mukha. Thank you. Promise, magiging mabuti akong daddy sa anak natin, butter ko. Magiging mabait din akong asawa at hinding-hindi na talaga kita gagalitin, masaya niyang bigkas. Lalo naman akong nakaramdam ng tuwa dahil sa narinig ko mula sa kanya. Makikita niya. Aasahan ko talaga ang sinabing iya ngayon.
Huwag niya akong galitin kung hindi mag-aalsa, balutan talaga ako at uwi ako ng Manila. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang marinig namin pareho ang pagtikhim ni Lola Esmeralda. Wala sa sariling naitulak ko tuloy si Andrew at nahihiya akong napayuko. Aminado ako nang dahil sa tuwa naming dalawa ni Andrew, nakalimutan ko na nandito pa pala ang doktor sa silid namin. Pati na din si Lola Esmeralda. Kinonfirm na din daw si Estrada ang pagdadalang tao ko, at sinabi niyang kailangan daw naming bumisita sa OB-GYN para marisitahan ako ng mga vitamins. Of course, hahayaan na muna nating magpahinga si Butter at bukas na bukas din dadalahin namin siya sa OB-GYN, narinig kong sambit ni Lola Esmeralda. Halata sa mukha nito na masayang-masaya din siya sa hatid na balita. Ibig lang sabihin nito, magkakaroon na din siya ng apo sa tuhod mula kay Andrew. Pagkatapos ng mahabang bili nila Lola Esmeralda at Doktora Estrada, sa wakas lumabas na din sila ng silid naming dalawa ni Andrew. Naiwan naman kaming dalawa ni Andrew na noon ay kita ko pa rin sa mukha niya ang matinding galak. Narinig mo ang sinabi kanina ni Dr. Estrada? Iwasan mo daw ang ma-stress. Kumain sa tamang oras at bawal ang lakwatsa, nakangiti niyang wika sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga dahil sa sinabi niya. Kaya nga bawal akong ma-stress, kaya huwag mo ang akong istresin, seryoso kong sagot sa kanya. Napansin kong kaagad naman naglaho ang ngiti sa labi niya at seryoso akong tinitigan. Kailan ba kita binigyan ng stress? Ikaw lang naman itong parang ewan eh. Hindi naman kita inaano, bigla ka na lang nagtataray, mahina niyang sagot sa akin. Kaagad ko naman siyang inirapan. Anong wala kang ginagawa? Hindi mo pa rin ba gets? May gusto sa iyo ang Lena na iyon at nilalandi ka niya, nandidili at nasagot ko sa kanya. Magpapaliwanag pa gayong never akong nagkamali sa kutob ko. Okay fine kung may gusto siya sa akin, hindi ko naman siya gusto. Ikaw lang ang love ko kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo. Nakangiti niyang sagot sa akin at akmang hahaplusin niya sana ako sa aking pisngi pero kaagad kong tinabig ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Baka marumi ang kamay ko at Tagihawat pa ako, nakaingos kong wika sa kanya at mabilis na bumaba ng kama. Akmang maglalakad sana ako patungo sa pintuan ng kwarto nang magsalita. Saan ka pupunta? Hindi ba't sinabi ng doktor na kailangan mong magpahinga? Nagatataka niyang tanong sa akin. Kaagad ko naman siyang pinagtaasan ng kilay. Pupunta ako ng kusina. Nagugutom ako at maghahanap ako ng makakain. Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya, hindi na nagpaawat pa. Mabilis na akong lumabas ng kwarto. Sweetheart naman. Pwede mo naman sabihin ng maayos sa akin kung ano gusto mong kainin. Ikukuha kita. Kapag sinabi ng doktor na magpahinga ka, dapat magpahinga ka, narinig kong bigkas ni Andrew mula sa likuran ko. Mukhang simula ngayong araw, magiging parang anino ko na siya which is mabuti na din iyon para hindi siya kung saan-saan nakakarating. Wala nga akong maisip ng gustong kainin eh. Saka hindi naman sinabi ng doktor na bawal akong lumabas ng kwarto no. Nakaingos kong sagot sa kanya. Hindi na siya sumagot pa bagkos tahimik na lang siyang nakasunod sa akin hanggang sa nakarating kami ng kusina. Pagdating ng kusina, kaagad akong naghanap ng makakain. Tahimik lang na nakamasid si Andrew sa akin. Hinahayaan niya lang akong maghalungkat sa loob ng ref which is pabor sa akin. Wala bang foods? Naiinis ko ng tanong sa kanya. Actually, marami naman akong nakitang lutong pagkain dito sa loob ng ref pero hindi ko gusto. Para bang may hinahanap ang mga mata ko na hindi ko maintindihan. Ano ba kasi ang gusto mong kainin? Sabihin mo lang at ibibigay ko, kaagad niyang sagot sa akin. Nagmamaktol akong napaupo. Hindi ko din alam kung ano ang gusto kong kainin eh. Pero isa lang ang sigurado ako. Nagugutom ako. Ano ba ang dapat? Any suggestions? Tanong ko sa kanya. Napansin kong naglakad siya patungo sa ref at binuksan iyon. Ilang saglit lang may inilabas siya ng kung ano-ano at isa-isang inilapag sa mesa. Alin ang gusto mo? Kung gutom ka na ito na lang muna para makakain ka na. Bigkas niya at isa-isang binuksan ang mga Tupperware na inilabas niya mula sa ref, kaagad na bumungad sa akin ang iba't ibang putahe ng mga pagkain. Ayaw ko ng leftover. Baka sumakit ang tiyan ko, sagot ko sa kanya sabay iling. Hindi ito leftover. Mahilig talaga magluto ng maramihan ang kusinera,
Dahil anytime may dumadating na mga bisita dito sa mansion, kaagad niya namang sagot sa akin. Muli akong umiling. Kahit na. Ayaw ko niyan. Itsura pa lang nakakasuka na sagot ko sa kanya. Puro may salsa kasi ang mga pagkain ang inilabas niya mula sa ref, may mga tomato sauce ang iba at ang iba naman halatang may ingredients na soy sauce. Hindi naman ako maarte pagdating sa mga pagkain noon pero hindi appetizing sa paningin ko ang mga pagkain na makukulay. Ito lang ang meron sa ref Ano ba ang naisip mong kainin? Kung magluluto pa tayo mas matatagalan. Hindi ba't gutom ka na? Malumanay niyang tanong sa akin. Natigilan naman ako at seryoso siyang tinitigan. Bilib na ako sa taong ito. Parang ang haba na ng pasensya niya ngaon ha? Parang wala na din siyang balak patulan ang inis ko. Bored tuloy. Parang gusto ko kasi siyang makitang magalit Lalo siyang pumupogi sa paningin ko. Sa isiping iyon lihim akong natawa. Sinipat ko ng tingin si Andrew mula ulo hanggang paa habang may naglalarong ngiti sa labi ko. Ipagluto mo na lang ako ng kahit hotdog at itlog tapos dalhin mo sa kwarto. Doon ako kakain, nakangisi kong sagot sa kanya sabay tayo. Napansin kong mabilis naman siyang napatango at kaagad na binuksan ang freezer ng ref, kaagad namang naglakad ako palapit sa kanya, at mula sa likuran niya mahigpit ko siyang niyakap na labis niyang ikinagulat. Hey, anong nangyari? Akala ko ba gusto mong magluto muna ako, narinig kong tanong niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik pa bagkos ipinikit ko lang ang aking mga mata habang nakalingkis ako mula sa likuran niya. Parang ayaw ko na ng hotdog at egg Parang gusto ko nang sa restaurant na lang kakain, mahina kong sagot sa kanya habang nakapikit. Narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa. Seth, kunwari ka pa Gusto mo lang yata gumala, natatawa niyang sagot sa akin. Kaagad naman akong napasimangot. Hindi Naguguluhan kasi talaga ako kung ano ang gusto kong kainin At least, kapag sa resto tayo marami akong choices na foods na makikita doon. Marami akong mapagpipilian, malambing kong sagot sa kanya. Okay, fine, kung gusto mong sa resto kakain, dadalhin kita doon. Magbihis na muna tayo kung ganoon. Lalo ka na. Nakangiti niyang sagot sa akin. Mabilis naman akong bumitaw sa pagkakayakap sa kanya, kaya naman ginawa niyang chance iyon para maisara niya na ang ref at mabilis akong hinarap. Ikaw talaga. Iyan na ba iyang paglilihi na narinig ko? Ang aga naman yata sweetheart, nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi naman ako nakaimik dahil wala naman akong idea sa paglilihi na tinutukoy niya. Basta isa lang din ang gusto kong gawin ngayon, gusto kong maglambing sa kanya. Gusto kong maramdaman ang pag-aalaga niya sa akin. Wala kang choice kundi sundin ang gusto ko. Hindi ba't nag-promise ka sa akin kanina na ibibigay mo ang lahat ng gusto ko? Nakalabi kong tanong sa kanya. Pabirong pinisil niya ang ilong ko bago siya sumagot. Yes, at seryoso ako doon. Promise hindi na kita gagalitin. Hindi ko nahahayaan pang magtampo ka sa akin, nakangiti niyang sagot sa akin. Kilig na kilig naman ako habang nakatitig sa gwapo niyang mukha. Aminado ako na talagang nagtampo ako sa kanya nitong mga nakaraang araw, pero bawing-bawi naman siya ngayon. Kita mo nga, nasa tabi ko siya ngayon at kitang-kita ko naman sa mga mata niya na mahal niya ako. Susundin mo lahat ng gusto ko, seryoso kong tanong sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango. Yes, promise. Simula ngayong araw, ikaw lang ang boss ko, nakangiti niyang sagot sa akin. Grabe ang cute naman ng mister ko, tuwang-tuwa kong bigkas at hindi na ako nakapigil pa. Hinawakan ko siya sa magkabilaan niyang pisngi kasabay ng malakas na pagpisil. Ouch, sweetheart. Masakit, reklamo niya sa akin kasabay ng paghawak niya sa magkabilaan kong kamay. Malakas naman akong natawa dahil doon. Tahimik akong nakaupo sa passenger seat habang abala si Andrew sa manibela. Ramdam ko na ang gutom at parang gusto ko ng pagsisisihan na niyaya pa siyang lumabas para kumain sa restaurant. Dapat siguro pinagtiyagaan ko na lang ang kung anong pagkaing meron sa mansion Hanggang ngayon din kasi iniisip ko pa rin kung ano nga ba ang pwede kong kainin. Ang layo pa naman ng bayan. Mabuti na lang at hindi masyadong matraffic ang lugar na ito, kung hindi baka mas lalo kaming matagalan. May naisip ka na ba kung ano ang gusto mong kainin? Narinig kong tanong ni Andrew. Wala sa sariling napatitig ako sa labas ng bintana ng sasakyan. Ano ang maisasuggest mo?
Hindi ko kasi talaga alam naguguluhan kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan siya at inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hindi mo pa rin alam kung ano ang gusto mong kainin. Abat mahigit 1 oras na tayo dito sa loob ng kotse at hanggang ngayon wala ka pa ring maisip, nagtatakang tanong niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Fine, bibilhin natin ang lahat ng klase ng pagkain na isiniserve ng isang restaurant, bigkas niya at muling nag-drive. Ilang mintoong pagdadrive din ang ginawa niya at napansin kong itinigil niya ang kotse sa tapat ng isang Chinese restaurant. Wala sa sariing napatitig ako kay Andrew. Bakti dito. Ayaw ko dito, reklamo ko sa kanya. Kaagad naman napataas ang kilay niya. Alam kong nagpipigil na itong si Andrew na mainis sa akin Hindi niya lang siguro maipakita sa akin dahil ayaw niya ng gulo, kaya hinahabaan niya ang pasensya niya. Ano ba kasi ang nais mo? Baka gabihin na tayo at hindi ka pa nakakain, kaagad niya namang sagot sa akin. Muli kong inilibot ang tingin sa paligid at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang matanaw ko ang isang fast food chain na nasa kabilang bahagi ng kalsada. Doon na lang, napipilitang sagot ko kay Andrew sabay turo sa nasabing establishmento. Wala naman akong narinig na kahit na anong salita mula sa kanya at muli siyang nag-drive. Drive-thru na lang tayo, Andrew, muling wika ko sa kanya nang malapit na kami sa nasabing fast food restaurant. Baka kasi mag-park pa siya ayaw ko nang pumasok sa loob. Ano nga pala ang gusto mong orderin natin? Narinig kong tanong niya sa akin habang nakatutok ang mga mata niya sa daan. Fries lang, maiksi kong sagot. Kaagad kong naramdaman ang biglaan niyang pagpreno, kaya nagtataka akong muling napatitig sa kanya. Fries? French fries lang ang gusto mong kainin pagkatapos natin bumiyahe ng mahigit 1 oras. Bakas na ang inis sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Nakangiti naman akong tumango. Yes, fries lang. Pagkain pa rin naman iyon Bakit, may reklamo ka? Naiinis kong sagot sa kanya. Napansin kong kaagad naman siyang napakamot sa kanyang ulo. Mukhang hindi siya masaya sa narinig niya mula sa akin na fries lang ang gusto kong orderin. Pwede ka din umorder ng para sa iyo kung gusto mo. Pero for now, parang gusto ko ng fries Pagkatapos nito, uwi na tayo ha. Parang bigla kasi akong nag-crave sa tinolang manok, nakangiti kong sagot habang titig na titig sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang biglang pagbusangot ng kanyang hitsura. Napatitig din siya sa akin at malakas na napabuntong hininga. Tinolang manok. Tinolang manok at fries lang ang gusto mo pagkatapos niyaya mo pa akong mag-drive ng pagkahaba-haba. Maraming fries sa ref ng mansion butter. Kung ang ibinyahe natin at nagluto na lang ako ng tinolang manok sa mansion, nakakain ka na sana ngayon, bakas na ang inis sa boses na sagot niya sa akin. Kaagad naman akong nakaramdam ng inis. Bakit parang galit siya? Hindi ba pwedeng nagbago ang isip ko at ayaw ko nang kumain sa mga restaurant? Sa fries nga lang ang gusto ko. Kung nag-drive ka na sana at pumasok sa drive-thru na iyan di sana tapos na tayong umorder at nasa bayahe na tayo pa uwi, naiinis kong sagot sa kanya. Butter naman. Ikaw itong inaalala ko. Kanina mo pa sinasabi na gutom ka, diba? Kanina ka pa nagrereklamo na gusto mong kumain. Nandito na tayo tapos fries lang pala ang gusto mo at tinolang manok. Bakti ba napakaisip bata mo pa rin, naiinis na sagot niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Sa nagbago nga ang isip ko Ano ba Andrew, ibibili mo ba ako ng fries or bababa ako dito sa kotse at ako mismo ang papasok sa loob para bumili noon? Naiinis ko ng sigaw sa kanya. Ang sakit kaya ng mga pinagsasabi niya. Akala mo naman nakagawa ako ng mortal sin sa mga pinagsasabi niya sa akin ngayon Hindi na ba pwedeng magbago ang isipan ng isang tao? Ako na nga itong gutom tapos siya pa itong galit. Sa isiping iyon hindi ko na napigilan pa ang maluha. Ewan ko ba, hindi mo ako basta-basta mapapaiyak sa isang maliit na bagay pero ngayon, bakit parang feeling ko aping-api ako? Gusto talagang pumatak ang luha sa aking mga mata at hindi ko iyon mapigilan. Ganito ba talaga maglihi ang isang buntis? Ilang araw na akong walang matinong tulog at pinilit ko lang na ipag-drive siya dito sa bayan para maibigay lang ang mga cravings niya tapos sasabihin niya na fries lang ang gusto niyang kainin. Bumiyahe kami ng mahigit 1 oras sa lintik ng fries na yun. Kanina pa ako nagpipigil ng inis pero bakit feeling ko pinagtitripan niya lang ako?
Iniisip ko nga na baka iniinis lang ako ng butter na ito eh. Kung hindi lang siya buntis, parang ayaw ko na muna siyang pagbigyan sa request niyang ito dahil parang mas gusto kong matuob na lang muna buong maghapon. Napuyat ako sa pakikipaglamay pero mas napuyat ako nang naglayas itong si Butter. Masayang masaya ako dahil bumalik siya at lalong sobrang saya ko nang mapag-alaman kong buntis siya pero heto na naman siya. Parang gusto niya naman akong parusahan sa walang kwento niyang cravings. Saka, ang agang cravings ito. Kakaumpisa pa lang tapos heto na ang dami niya ng arte. Huwag na lang fries. Uwi na tayo, galit na naman niyang wika. Muli akong napasulyap sa kanya at ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko na lumuluha na siya. Yes, lumuluha siya at hindi iyon isang drama lang. Talagang umiyak siya. Wala naman akong ginawang masama. Butter, sweetheart, please, huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako galit eh. Nag-aalala lang ako dahil kanina ka pagutom, di ba? Baka kung mapaano ka na kasi paliwanag ko sa kanya. Para kasing pinipiga ang puso ko habang tinititigan siyang lumuluha eh. Hindi ko kayang nakikitang umiiyak siya. Sumasakit ang kalooban ko. Kaagad ko siyang hinawakan sa kanyang kamay at hinalikan iyon. Pagkatapos noon, pakabig ko siyang yakap at hinalikan siya sa kanyang noo. Sorry, okay. Sorry, kasalanan ko. Hayaan mo, ibibili kita ng maraming fries. Mamaya pagdating ng mansyon, ako mismo ang magluluto ng tinola para sa'yo, muling bigkas ko. Bahala na nga lahat ng pwedeng sabihin at promises gagawin ko para tumigil lang siya sa kanyang pag-iyak. Baka kasi makasama sa kanya ito eh. Talaga? Promise yan ha, malambing niyang sagot sa akin. Sa wakas, tumigil na din sa pag-iyak kaya naman mabilis ko nang pinunsan ang luha niya. Yes promise, nakangiti kong sagot sa kanya sabay binigyan ko siya ng mabilisang halik sa labi. Napansin kong matamis siyang napangiti sa akin na nagbigay naman ng kasiyahan sa puso ko. Muli akong nag-drive papasok sa drive-thru. Kailangan na namin bilisan kung hindi gagabihin na talaga kami nito sa daan. Halos 4:00 na ng hapon at hindi pa kumakain itong si Butter. Pagkatapat ko sa window kung saan sasabihin na ang order, hindi lang fries ang in-order ko. Sinamahan ko na ng iba't ibang klaseng pagkainan sa menu nila. Actually, in-order ko na ang kung anuman ang nasa menu nila. Lahat iyon kasama na ang dessert. Talagang dinamihan ko para hindi sayang ang biyahe namin. Kaysa naman umuwi kami na walang dala. Gutom itong si Butter at umaasa ako na baka kapag nasa biyahe kami kakain din siya. Kabisado ko nang mabilis magbago ang isipan niya kaya naman dapat lang na maging handa ako. Dinagdagan ko na din ang fries na gusto niya. Magsawa siya sa fries, huwag niya lang akong iyakan dahil hindi ko nasunod ang gusto niya. Mukhang hindi na talaga siguro ako nito makakabalik sa burol ni Yaya Lourdes. Bukas na ang libing ng matanda at sa kalagayan ni Butter, hindi ko alam kung papayagan ako nitong umalis kahit saglit lang. Napakaselan niya pa naman. Isa pa, pinagsiselosan niya si Lena kaya iwas gulo na lang muna ako. Ewan ko ba kung may gusto man sa akin ang Lena na iyon, hanggang doon na lang iyon dahil wala na akong balak na tumingin sa ibang babae. Sapat na ang isang makulit at mataray na Butter sa buhay ko. Pagkatapos kong umorder, na-drive ulit ako papuntang waiting area. Sana lang talaga mabilis ang serving nila dahil halos 5:00 na ng hapon at aabutan na talaga kami ng dilim sa labas. Andrew, bakit ang dami mong in-order? Bakas ang pagtataka sa boses ni Butter na tanong niya sa akin. Muli ko siyang hinarap at hinawakan sa kamay. Pasalubong natin kina Lola at Lolo. Saka, nasa mansion pa rin sila Kuya Jaylord at Brianna, di ba? Baka gusto din nila. Ang layo pa naman itong bayan. Baka mamaya gusto din nila tapos kaunti lang ang binili natin gayong nandito naman na tayo, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Hindi mahilig sila Lola at Lolo sa mga fast food restaurant kaya malabo ang sinasabi ko. Pero syempre, lulusot ako kung kinakailangan. Kaya ko dinamihan ang inorder ko dahil baka magbago na naman ang isip niya. Sa bagay, maganda nga na may dala tayong pasalubong sa kanila, nakangiting sagot niya sa akin. Mabilis ko siyang hinawakan sa kamay at pinisil iyon. Kapag ganito ba siya kabait, di walang problema eh. Lord, sana sa mga susunod na araw hindi niya ako pahirapan sa mga cravings niya. Unang semester ng pagbubuntis niya pero kung ano-ano na ang naiisip niya. Hindi nga ako nagkamali dahil habang nasa biyahe kami, wala nang ginawa si Butter kung hindi ang kumain. Hindi lang fries ang kinain niya kundi pati na din ang iba pang mga pagkain na in-order ko.
Nagpapasalamat ako dahil sa wakas kumain din siya. Ibig lang sabihin nito, mabubusog na siya bago kami makarating ng mansyon at magpapahinga na lang kami pagdating namin. Hindi din kasi ako sure kung kaya ko pa bang magluto ng request niyang tinola dahil pagod na din talaga ako. Inaantok na din ako at kung hindi ko lang siguro kasama dito sa loob ng kotse si Butter, baka binilisan ko na ang pagpapatakbo para makarating lang kaagad ng mansyon. Kaya lang syempre kailangan ko din talagang mag-ingat. Lalo na sa pagdadrive dahil buntis siya at ayaw kong mapahamak siya pati na din ang baby namin na nasa sinapupunan niya. Gusto kong nasa ligtas na mga kamay siya palagi kaya talagang iingatan ko siya sa abot ng aking makakaya. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Butter at wala akong ibang hangad kung hindi maibigay lahat ng nais niya. Ang sarap pala nito, Andrew. Mabuti na lang dinamihan mo ang inorder mo kanina, narinig kong bigkas niya. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Totoo lang, masaya ako dahil sa wakas ligtas ako sa mga cravings niya ng mga sandaling ito. Ang isa sa labis kong nagustuhan kay Butter ay napakatiyaga niya din magsubo sa akin. Nagdadrive ako at gustuhin ko mang kumain hindi pwede. Gusto kong mag-focus sa pagmamaneho dahil nag-ingat niya ako. Lalo na at kasama ko siya. Mabuti na lang dahil habang kumakain siya sinusubuan niya din ako. Ramdam niya din marahil ang kalagayan ko. Alam niya din siguro na gutom din ako. Alam kong mabait talaga itong asawa ko, huwag lang siyang inisin eh. Kasalanan ko din talaga kung bakit nilayasan niya ako ng 2 araw. Alam kong hindi siya sanay na binabaliwala siya, kaya naman simula ngayong araw, mas bibigyan ko pa siya ng tamang oras. Siya na dapat ang priority ko sa lahat ng oras. Andrew, ilan ang gusto mong maging anak natin kung sakali, narinig kong tanong niya na naman sa akin. Saglit akong napasulyap sa kanya at napansin kong nakatitig siya sa akin. Kung ilan ang gusto mong ibigay sa akin. Ikaw pa rin naman ang masusunod since ikaw naman ang magbubuntis, nakangiti kong sagot sa kanya. Isirnan, hindi ko din alam eh. Ilan kaya? Pero gusto ko madami para masaya, narinig kong sagot niya. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Kahit 1 dosena, ayos lang sa akin. Sa laki ng lupain natin at sa dami ng mga palay na inaani dito sa hasyenda, kayang-kaya natin silang pakainin at hindi talaga sila magugutuman, nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi ko na kaya ang 1 dosena no. Mga 3 lang ang kaya ko, nakalabi niyang sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan ng matawa. Madami na pala sa kanya ang 3 anak. Well, sa akin naman walang problema. Kahit ilang anak ayos lang sa akin. Walang mas mahalaga sa akin, kundi ang kalusugan niya. Palibhasa busog na at nasa mood, nagiging madaldal na si Butter. Kung anong salita na ang lumalabas sa bibig niya. Talaga bang hinanap mo ako noong bigla akong hindi umuwi, natatawang tanong niya sa akin. Kaagad naman akong tumango. Yes, sobrang nag-aalala ako sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin, kunwari seryosong tanong ko sa kanya. Ganito kasi iyon. Ang totoo galit ako sa'yo. Kasi nga palagi ka nalang busy, tapos wala ka ng time sa akin. Tapos nandito ang kakambal kong si Kobe, hindi mo man lang masyadong inistima. Umalis ka kaagad habang nandito ang kapatid ko kaya masama ang loob ko no. Isa pa hindi na kita masyadong nakikita, tapos alam kong nilalandi ka din ng Lena na iyon, kaya masama talaga ang loob ko, mahaba niyang paliwanag sa akin. Hindi ko naman maiwasan ang matawa dahil sa sinabi niya. Ang cute niya kasi magpaliwanag eh. May pakumpas-kumpas pa ng kamay. Ganoon ba? Sorry naman. Hindi ko na kasi alam ang gagawin noon eh. Masyado talaga akong nalungkot sa pagkawala ni Yaya Lourdes dahil napamahal na din siya sa akin. Halos siya ang nagpalaki sa akin at parang mas naging nanay ko pa siya kumpara sa tunay kong ina, nakangiti kong sagot sa kanya. Naiintindihan ko na yan ngayon. Saka kahit ako, malungkot din sa pagkawala ng yaya mo. Ang ayaw ko lang hindi ka nagpapaalam sa akin tuwing umaalis ka. Mag-asawa tayo kaya dapat crying shoulder natin ang isa't isa. Kapag may problema ka dapat sa akin muna unang sabihin at hindi kung kani-kanino, nakangiti niyang sagot sa akin. Opo Mrs. Tatandaan ko iyang sinasabi mo. Teka lang, saan ka ba nakarating sa 2 araw na hindi ka umuwi ng mansion? Don't tell me na nag-drive ka lang, nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi ah. Halos 2 hours lang ako nag-drive tapos may nadaanan akong isang resort.
Ayon, nag-check-in ako at nagstay ng 2 araw bago ako umuwi ng hasyenda, nakangiti niyang sagot sa akin. Resort? Grabe, nagbakasyon ka na ikaw lang, seryoso kong tanong sa kanya. Kung nasa resort siya for sure marami siyang nakakasamuha na ibang tao. Nalintikan na. Mabuti at hindi ito naligawan. Kung hindi maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Naging magaan ang sumunod na sandali sa pagitan naming dalawa ni Andrew. Feeling ko nga balik na kami sa dati eh. Bati na ulit kami at ayos na iyon. Ang importante nagkakasundo na kami ngayon. Magaan na ulit ang loob ko sa kanya. Bigla na din nawala ang tampo ko. Sana nga magtuloy-tuloy na ito dahil malapit na kaming magkaanak. Gusto mo pa ba ng tinola mamaya pagdating natin? Narinig kong tanong niya. Kaagad naman akong umiling. Busog na ako sa dami kong nakain. Mabuti na lang talaga at dinagdagan niya ang in-order niyang pagkain sa drive-thru ng isang fast food chain, kung hindi baka nabitin na naman ako. No, ayos na ako. Gusto ko na lang matulog pagdating natin ng mansion, nakangiti kong sagot sa kanya. It is a tulog lang. Wala ba akong prize sa pagiging mapagmahal kong husband, nakangiti niya namang tanong sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkindat niya sa akin. Super kinilig naman ako to the highest level. Anong price ba ang gusto mo? Iyong kotse na bago kong bili. Gusto mo sa iyo na lang, nakangiti kong tanong sa kanya. Malakas naman siyang natawa. No. Ano ang gagawin ko sa kotse na iyon? Hindi mo ba napansin ang mga kotse na nasa parking area ng mansion? Kotse ni Daddy at Lolo na ako din ang magmamana. Ibang price ang gusto ko. Mamaya sa kwarto natin, gusto kong ibigay mo sa akin ang price na gusto ko. Ilang araw na akong diet butter at miss ko na iyon, nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko nang magets ko din ang ano ang ibig niyang sabihin. Grabe siya, kailangan niya ba talagang sabihin sa akin ang mga ganoong bagay? Maayos naman kaming dalawang nakarating ni Andrew ng mansion. Iyon nga lang pagkapasok pa lang ng aming sasakyan sa loob ng gate, kaagad na dumako ang tingin ko kay Elena na hatalang si Andrew na naman ang hinihintay. Iyong spot na pinaghihintayan niya ay kagaya ng spot kung saan siya naghintay noon. Nandito na naman siya, naiinis kong bigkas kay Andrew. Kakatapos niya lang. Ayusin ang pagkakaparada ng kotse at kasalukuyan niyang tinatangalan niya ako ng seatbelt nang natigilan siya. Nagtaa kanyang tanong sa akin. Kaagad ko naman siyang sinimangutan. Sino pa? Si Lena, naiinis kong sagot sa kanya, kasabay ng pagbukas ng pintuan ng kotse at mabilis na bumaba. Diretso akong naglakad palapit kay Lena. Wala sa bokabularyo ko ang basta manahimik na lang. Huwag na huwag siyang parang isang higad na lalapit-lapit kay Andrew dahil naniniwala ako na ang tukso ay nasa paligid lang. Ano ang kailangan mo? Seryoso kong tanong kay Lena nang makalapit ako. Napansin kong gulat siya na patitig sa akin. Kaagad ko naman siyang pinagtaasan ng kilay. Ano po kasi senyorita, gusto ko lang po sanang makausap si Senyorito Andrew. Regarding po sa libing ni Lola Lourdes bukas, pautal-utal niyang sagot sa akin. Akmang sasagot pa sana ako nang maramdaman ko ang pagpulupot ng isang braso sa baiwang ko. Wala sa sariling napabaling ako ng tingin at kaagad ko namang nasilayan si Andrew na nasa tabi ko na pala. Siguro sinundan niya kaagad ako. Lena, ano ang ginagawa mo dito? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Andrew kay Lena. Napansin ko pang suminghot-singhot si Lena na para bang gustong umiyak. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Hindi talaga ako kumbinsido sa babaeng ito Nagdadrama lang siya dahil kung totoong hanggang ngayon nagluluksa siya, dapat kanina pa siya umiiyak. Dapat namamaga din ang mga mata niya. Hindi napansin ko pang ang may bahid na make-up ang mukha niya. Sino ang mga pinagluluko ng babaeng ito? Hindi niya ako maluluko. Sigurado ako na gusto niya lang talagang akitin ang Andrew ko na hindi pwede. Senyorito, pasensya na po. Malungkot lang po talaga ako sa pagkawala ni Lola. Bukas na po ang libing niya at hindi ko po alam ang gagawin ko, bigkas ni Lena at nag-umpisa na siyang umiyak. Kaya siguro nakuha niya ang atensyon ni Andrew dahil sa mga ganitong drama niya. 0-0, mukhang nakakaawa pero feeling ko talaga hindi totoo ang kunyaring pag-iyak niyang ito Peke at gusto niya lang makuha ang atensyon ni Andrew.
Ayos na ang cemetery na paglilibingan kay Yaya Lourdes. Ipagpalagay mo ang kalooban mo. Wala namang mababago eh, kahit wala na siya pwede ka pa rin tumira sa kubo nyo, narinig kong sambit ni Andrew. Aalis na lang po siguro ako senyorito pagkatapos ng libing ni Lola. Mas malulungkot lang po kasi ako kapag tumira pa ako sa kubo, tapos wala na siya, umiiyak na bigkas ni Lena. Kaagad namang napataas ang kilay ko. At saan niya gustong tumira para hindi siya malulugkot? Dito sa mansion. Naku, ngayon pa lang sinasabi ko. Hindi ko talaga siya patatahimikin kung sakaling mangyari yun. Well, regarding sa ganyang bagay, pag-usapan na lang natin sa mga susunod na araw. Ngayon, kailangan mo nang umalis? Gabi na at baka hinahanap ka na ng mga bisita niyo sa kubo, seryosong sagot ni Andrew kay Lena. Napansin kong kaagad na rumihistro ang pagkadimasya sa mukha nito dahil sa sinabi ni Andrew. Pigil ko naman ang matawa. Wala masaya ako. Tinabla siya ngayon ni Andrew kaya kailangan kong magsaya. Sige po, senyorito. Mauuna na po ako, malungkot na wika nito sabay sulyap sa akin at mabilis nang umalis. Tingnan mo ang babaeng iyon ni hindi man lang nagpaalam sa akin. Bigla na lang umalis. Ano iyon, masama ang loob niya sa akin. Sis, bahala siya. Wala akong pakialam at hindi siya makakatikim ng kahit na anong salita mula sa akin, basta huwag niya lang akitin ang asawa ko. Bukas na pala ang libing ni Yaya Lourdes. Ayos lang naman sa akin kung pupunta si Andrew doon sa kubo. Kaya lang sa nakikita ko ngayon, mukhang pagod na din itong asawa ko. Ilang araw na din daw siyang walang tulog at tiyak na maiintindihan naman siguro siya ng lahat. Youngest prize na hinihingi ni Andrew ay hindi niya din nakuha dahil pagkatapos namin pareho maglinis ng aming mga katawan pareho na din kaming nahimbing na nakatulog. Halatang pareho kaming pagod nitong mga nakaraang araw. Isa pa, ngayong nagdadalang tao ako kailangan ko na din talaga ingatan ang sarili ko. Kailangan ko ng tamang pahinga para healthy kaming dalawa ng anak ko. Masaya kami parehong nakatulog na magkayakap. Wala na akong mahihiling pa. Ngayon ko lang din lubos na naisip na dumadating pala talaga sa buhay mag-asawa ang tampuhan sa isa't isa, pero hindi pwedeng magkimkim ng sama ng loob. Mag-asawa kami at dapat naming ipaglaban ang isa't isa. Good morning, sa pagmulat ng aking mga mata kinaumagahan nakangiting mukha ni Andrew ang una kong nasilayan. Kikiligin na sana ako kaya lang bigla na naman akong nakaramdam ng pangangasim ng aking sikmura, kaya mabilis akong napabangon at halos takbuhuhin ko na naman patungong banyo. Narinig ko na naman ang nag-aalalang boses ni Andrew pero hindi ko na pinansin pa. Ang importante sa akin ay mailabas ko ang kung anumang gusto kong ilabas mula sa sikmura ko. Katulad kahapon, wala akong ibang ginawa dito sa loob ng banyo kung hindi magsuka. Pangalawang araw sa ganitong klaseng kondisyon feeling ko maubusan na ako ng energy. Halos ilang minuto din akong nagtagal sa mahirap ng sitwasyon bago ako nahimasmasam. Todo haplos naman si Andrew sa likuran ko na labis kong ipinagpasalamat. At least nandyan siya at ramdam ko ang pag-aalalaga niya. Malaking bagay sa akin iyon. Hintayin natin na bumuti-buti ang kalagayan mo at pupunta din tayo mamaya sa Obagin para matingnan ka. Baka may gamot lang na kailangan kang inumin para tumigil na iyang pagsusuka mo, sweetheart, narinig kong bigkas niya. Mabilis naman akong napailing. Hindi pwede. Hindi ba't mamaya na ang libing ni Yaya Lourdes? Kailangan mong pumunta. Pwede naman nating ipagpabukas ang pagputa ng Obagin. Ayos lang naman ako, Andrew. Kaya mo ba pa? Pwede akong sumaglit doon pero pag uwi ko pwede na tayong pumunta sa Obagin mo. Hindi pwedeng hintayin pa ang bukas lalo na at nahihirapan ka na, sagot niya naman sa akin. Alanganin naman akong tumango. Bahala ka. Tingnan na lang natin mamaya. Kung mapaaga ang uwi mo guys not, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa lavatory sink para makapaghilamos at mumug na din kumakalam na ang sikmura ko at naghahanap na ng makakain. Todo alalay naman sa akin si Andrew. Hinayaan niya akong gawin ang morning routine ko. Nakabantay lang siya sa akin sa lahat ng gusto kong gawin. Kahit na ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ayos na ako, ayaw niya pa rin nakinig. Gusto niya daw akong pagsilbihan kaya bahala siya. Nang makapagpalit na kami pareho ng komportableng damit nagpa siya na kaming bumaba.
Diretso kami ng dining area at naabutan namin sila lolo at lola, Jaylord at Brianna na kumakain. Good morning po, halos magkapanabay na bati naming dalawa ni Andrew sa kanila. Good morning. Kumusta ang pakiramdam mo, iha? Namumutla ka sagot naman kaagad ni Lola Esmeralda. Wala sa sariling napahawak ako sa sarili kong pisngi. Namumutla ba ako? Gosh, wala pang 1 linggo akong nagsusuka pero kita yata kaagad ang epekto sa katawan ko. Kaagad naman akong ipinaghila ni Andrew ng upuan at inalalayan na makaupo. Nang masiguro niyang komportable na ako, saka na din siya naupo sa tabi ko. Congratulations sa inyong dalawa. Abat parang hinahabol niyo din kaming dalawa ni Brianna sabat naman ni Jaylord. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti dahil sa sinabi niya. Napatitig pa ako kay Brianna na noon ay sobrang laki na ng tiyan. Thank you Kuya Jaylord. Akalain mo iyon, ilang buwan na lang ang bibilangin pareho na tayong magiging ama. Nakangiting sagot naman ni Andrew sa kuya niya. Halata sa boses niya ang pagiging proud kaya nasisiguro ko na magiging maayos talaga ang maging future naming dalawa ni Andrew. Alam na ba ito nila tita at tito? Nabangit mo na ba ito sa kanila Butter? Si Brianna naman ang sumagot. Hindi pa Pero tatawagan ko sila mamaya para ipaalam sa kanila ang tungkol dito. Nakangiti kong sagot sa pinsan kong si Brianna. Nako, katulad nila mommy at daddy tiyak na matutuwa din sila. Malapit na din silang magkaapo. Sasabihin na naman nila na tumatanda na sila, natutuwang bigkas ng pinsan kong si Brianna. Sa sinabi niya parang gusto ko tuloy kunin ang cellphone ko para tawagan sila mommy at daddy. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag malaman nila ang pagdadalang tao ko? Matutuwa kaya sila? Sabagay, sila itong may gusto na ipakasal ako kay Andrew kaya expected talaga na mabubuntis ako. Mamaya ang libing ng Yaya Lourdes mo, pupunta ka ba? Sasaglit kami ng lolo mo doon, narinig kong muling wika ni Lola Esmeralda. Titingnan ko po muna ang kondisyon ni Butterla tapos sasabay na lang din siguro ako sa inyo. Kailangan na kasing matingnan ng Obagyn para mabigyan siya ng vitamins na para sa pagbubuntis niya, sagot naman ni Andrew habang nilalagyan niya na ng pagkain ang aking pingan. Mabuti na lang at nakisama ang aking panlasa at sikmura ngayong umaga dahil lahat ng isinubo ko ay maayos na tinanggap ng aking sistema. Pagkatapos namin kumain ng agahan, ako na mismo ang nag-push kay Andrew na sumama na siya kina lolo at lola para dumalo sa libing ng Yaya Lourdes niya. Ngayong araw ang huling pagkakataon na masilayan niya ang pinakamamahal niyang yaya at ayaw kong ako ang magiging hadlang para hindi mangyari iyon. You're pregnant? Totoo ba iyan anak? Kaagad na tanong ni Mommy Francine mula sa kabilang linya. Kakaalis lang nila Andrew para makipaglibing nang naisipan kong tawagan si Mommy para sabihin sa kanya ang magandang balita. Yes Mommy and kagaya nila Tita Trixie, malapit na din po kayong magkaapo, nakangiti kong sagot habang lakad dito sa garden. God, ang baby ko. Sure na ba talaga iyan? I mean nakapagpatingin ka na ba sa doktor? Kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? God, parang bigla akong nag-aalala sa kalagayan mo. Alam ko kung gaano kahirap ang mga unang buwan ng pagbubuntis at hindi ko maimagine ang hirap na pagdadaanan mo anak. Bakit ang aga mo namang nagbuntis? Dapat enjoy ka na muna mahabang sagot ni Mommy. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapahagikik dahil sa sinabi niya. Lumalabas na naman kasi ang pagiging overprotected niya sa akin at kahit nga alangaw ayaw niya akong padapuan. Mommy, ayos lang ako. Hindi naman nila ako pinapabayaan Natingnan na din ako ng family doctor at mamaya or bukas pupunta kami sa Obagyn para matingnan ang kalagayan ko. Huwag kayong mag-alala sa akin. Sisiw lang para sa akin ang pasusuka at pagkahilo tuwing umaga, nakangiti kong sagot sa kanya. Narinig ko pa nga ang malalim na pagbuntong hininga niya, kaya sigurado ako na nag-aalala talaga siya sa kalagayan ko. Kakausapin ko si Andrew tungkol dito. Nasaan siya? Ang mabuti pa bumalik na lang kayo ng Manila. Hindi ako papayag na wala ako sa tabi mo habang nagdadalang tao ka. Hindi kayang tangapin ng kalooban ko na nahihirapan ka habang wala ako sa tabi mo anak. Bakas pa rin ang pag-aalala sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Mommy, maayos naman ang kalagayan ko dito sa hasyenda. Isa pa, nandito ang kabuhayan nila Andrew kaya hindi kami pwedeng umalis dito. Don't worry, dadalaw-dalaw na lang kami ni Andrew dyan sa inyo sa Manila.
Saka parang mas gustong mamuhay dito sa Hacienda D, nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi pwede. Hindi pa rin ako kumporme sa sinabi mong iyan. Kung ayaw mong bumalik dito sa Manila kami ang pupunta dyan. Hindi ako mapalagay na hindi ka makita ng personal anak. Nag-aalala ako sa kalagayan mo, giit ni Mommy. Hindi naman ako makapaniwala dahil sa narinig ko sa kanya. Hindi ko akalain na magiging ganito ang reaksyon ni Mommy. Na talagang nag-aalala siya sa kalagayan ko. Darating kami dyan ng daddy mo. May mga gusto ka bang kainin? Mga pasalubong, muling tanong niya. Parang gusto ko na tuloy maiyak. Talagang desidido siya. Talagang love ako ni Mommy. Ayos na po, Mommy. Basta madalaw niyo lang ako, masaya na ako. Naiiyak ko ng sagot sa kanya. Sandaling katahimikan ang namayani sa aming dalawa bago siya muling nagsalita. Miss na din kita, anak. Huwag kang mag-aalala, ibibili kita ng maraming makeup. Bags, damit. Lahat. Ingat ka dyan palagi, ha? Darating ka agad si Mommy bukas or sa makalawa, muling bigkas niya. Mommy, hindi na kailangan ang mga iyan. May mga malls din naman dito sa probensya at mabibili ko din naman dito ang mga iyan eh. Basta masaya na ako na makita kayong dalawa ni Daddy, naluluha kong bigkas. Okay, basta ako na ang bahala. Ngayong nagdadalang tao ka, matulog ka sa tamang oras, ha? Magpahinga ka at umiwas ka sa stress. I love you, anak. See you soon. Halata na din sa boses niya ang pagpipigil na maiyak habang sinasabi niya ang katagang iyon. Yes, Mommy. See you soon. Kumusta na lang kay Daddy saka sa mga kapatid ko? Miss na miss ko na din po sila, lumuluha kong bigkas. Miss na miss ka na din nila, anak. Hayaan mo, kapag wala silang exam sa school, isasama namin sila. Basta mangako ka. Mag-ingat ka dyan, ha, kaagad din naman niyang sagot sa akin. Takot na bilin pa ang mga binangit ni Mommy bago naputol ang aming pag-uusap. Sobrang tuwa ko din naman. Lahat yata ng tampo na nararamdaman ko ay biglang naglaho. Napalitan na iyon ng tuwa lalo na at narinig ko na naman mismong sa bibig ni Mommy kung gaano niya ako kamahal. Si Tita Francine ang kausap mo. Kasalukuyan kong pinupunasan ang luha sa aking mga mata nang marinig ko ang boses ni Brianna sa tagiliran ko. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko sa kanya sabay tango. Ayon, hindi ko alam kung masaya ba siyang malaman na buntis ako. Puro kasi pag-aalala ang lumabas sa bibig eh. Nakangiti kong sagot. Ganyan din si Mommy noon. Kesya napakabata ko pa daw para magbuntis. Ano nagmagagawa natin, maaga tayong na in love, diba? Nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilang ang matawa. Nga. Kung bakit naman kasi kahirap ay deadma ang kapugian ng mga asa-asawa natin eh. Iyan tuloy, ang bilis din natin mabuntis, natatawa kong sagot. Sinabi mo pa. Pero maswerte pa rin tayo, no? At least nahanap na natin ang forever natin. Sa dami na naghahabol na mga babae sa mga asa-asawa natin, tayo ang nagwagi sa puso nila, nakangiting sagot sa akin ni Brianna. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kilig. Ang tagal naman ni Andrew. Sana nandito na siya. Bigla ko tuloy siyang na-miss. Siya nga pala, pinsan, bukas na ang fiesta doon banda kina Nicole. Sama ka sa amin bukas, ha? Para ma-experience mo din ang fiesta ng mga taga-probensya, nakangiting muling wika ni Brianna. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng excitement. Talaga? Nako, gusto ko iyan. Sige, mamaya sasabihin ko kay Andrew. Tiyak na pagbibigyan niya din ako dahil first time ko ito kung sakali, nakangiti kong sagot sa kanya. Nalibang kaming dalawa ni Brianna sa pagkikwentuhan dito sa garden, kaya hindi namin namalayan ang oras. Bago mag-lunchtime dumating sila Andrew at ang lolo at lola pati na din si Jaylord galing sa pakikipaglibing. Kapansin-pansin ang lungkot na nakaguhit sa mga mata ni Andrew, at nang mapansin niya ako dito sa garden, kaagad siyang napangiti at sumenyas sa akin na maliligo lang daw siya. Tanging pagtango lang din naman ang naging sagot ko, lalo na at sinabi ni Lola na huwag daw muna kaming dalawa ni Brianna lumapit sa kanila, dahil galing daw sila sa pakikipaglibing at kailangan pa nilang maglinis ng kanilang mga katawan. After fiesta, babalik na kami ni Jaylord ng Manila Butter. Sana makabisita ka sa akin, lalo na kapag nakapanganak na ako, muling wika ni Brianna. Siyempre naman. Parang gusto ko din sa Manila manganak eh.
Bahala na, matagal pa naman iyon at marami pang mangyayari, nakangiti kong sagot kay Brianna. For sure, dito talaga kayo sa hacienda magstay nito. Si Andrew ang manage ng Hacienda Montenegro dahil wala talagang balak si Jaylord na magstay dito ng matagal, nakangiting wika ni Brianna sa akin. Ayos lang naman sa akin. Kahit saan kami magstay walang problema, basta magkasama lang kaming dalawa, nakangiti kong sagot. Nax! Talagang in love yan? Katulad mo din ang mindset ko. Kung saan si Jaylord doon din ako no. Hindi ko bibigyan ng chance ang asawa ko na tumitig sa ibang babae, natatawang sagot ni Brianna. Hindi ko naman mapigilan ang matawa sa sinabi niya. Mabait itong pinsan ko dati pero kita kong nagiging palaban na din siya ngayon pagdating sa lalaking pinakamamahal niya. Sa bagay, ako lang naman ang matinding karibal niyo noon kay Jaylord. Akala ko kasi talaga noon in love ako kay Jaylord, hindi naman pala. Baka crush lang ang nararamdaman ko sa kanya noon dahil noong dumating na si Andrew sa buhay ko, biglang nagbago ang lahat sa akin. Hindi ko na na-appreciate ang kapugyan ni Jaylord. Mas pogi na sa paningin ko si Andrew. Ni hindi ko na nga namalaya na natuluyan ng nahulog ang loob ko sa kanya eh. Hanggang sa heto nabuntis na ako at kailangan ko na talagang magseryoso sa buhay. Iiwasan ko na ang pagiging childish at selfish. Hindi na din ako masyadong magmama lalo na at nagdadalang tao ako. Ayaw ko din naman kasing lumaking manyak itong anak ko no. Nasa masayang pag-uusap pa kaming dalawa ni Brianna nang biglang dumating ang isa sa mga kasabahay ng mansion at sinabi nito na ready na daw ang lunch. Hinihintay na kami sa dining area kaya sabay na kaming naglakad ni Brianna papunta doon. Dining area ko na din naabutan si Andrew, kasama niya sila lolo at lola pati na din si Jaylord. Magana kaming kumain ng tanghalian at after namin kumain, kaagad na akong niyaya ni Andrew na pumunta ng Aubergine. Para bang hindi man lang siya napagod. Inaalala niya talaga ang kalagayan ko kaya para matigil na ang lahat pinabigyan ko na. Pwede ko naman siyang palitan sa pagdadrive kung talagang pagod siya eh. Andrew, iyong kotse ko na lang ang gamitin natin, nakangiti kong wika sa kanya habang naglalakad kami papuntang parking area ng mansion. Kotse ko na lang. Don't worry, drive naman tayo ng personal driver nila lolo at lola, nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad naman akong nakahinga ng maluwag. Kung may kasama kaming driver talagang pwede siyang magpahinga. Ang alam ko medyo malayo ang Aubergine Clinic sa Hacienda Montenegro, kaya kailangan talaga namin maglaan ng oras papunta doon. Ito din siguro ang dahilan kaya mas gusto nila Brianna na sa Manila na lang magstay at manganak. Habang nasa biyahe kami, hindi binibitawan ni Andrew ang aking kamay. Halata din ang pananahimik niya habang nakapikit ang kanyang mga mata, kaya hinayaan ko na lang. Alam kong napagod ito dahil maaga silang umalis kanina. Tapos oras ng siesta pero kailangan niya akong samahan sa ubay. Naging maayos naman ang baong biyahe namin. Pagka-park ng sasakyan sa parking area ng naturang klinik narinig ko pa nga ang mahinang hilik ni Andrew. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng awa sa kanya. Pagod nga talaga at parang ayaw ko siyang gisingin para kahit papano makapagpahinga man lang siya. Kaya lang kung hindi ko naman gagawin iyon, baka naman gabihin kami nito. Hapon na at kailangan ko nang magpa-check up dahil ayaw ko din naman masayang ang biyahe namin. Andrew. Gising na, mahina kong wika habang hinahaplos ko ang pisngi niya. Kaagad naman siyang nagmulat ng kanyang mga mata at tulalang nakatitig sa akin. Nandito na tayo sa tapat ng klinik, wika ko sa kanya. Napakurap pa siya ng makailang ulit bago inilibot ang tingin sa paligid. Nakatulog ako. Naku, pasensya ka na sweetheart ha. Hindi ko na malaya na nakatulog ako, wika niya sa akin. Matamis ko naman siyang inisyan. Ayos lang. Nandito na tayo, papasok na ako sa loob, nakangiti kong wika sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Ini-expect na tayo ni Doktora. Nakangiti niyang bigkas. Sa isang iglap para bang biglang nawala ang antok sa mga mata niya at napalitan iyon ng tuwa. Sa bagay, bigla niya sigurong na-realize na magkakaanak na kami kaya naman baliwala para sa kanya ang pagod na nararamdaman niya ngayon. Inalalayan ako ni Andrew sa pagbaba ng kotse. Pagkapasok namin sa loob ng klinik kaagad din naman kaming inasikaso ng staff. Saglit lang din kaming naghintay at kaagad na din akong inasikaso ng Aubergine na titingin sa akin. Muling kinonfirm ang pagdadalang tao ko.
4 weeks pregnant daw ako na labis na ikinatuwa ni Andrew. Napabilang nga siya ng buwan and in 8 months, masisilayan niya na daw ang baby namin. Nakakatuwa lang dahil sa buong proseso ng check-up ko ayaw akong iwanan ni Andrew. Ang ending siya ang palaging sumasagot sa sinabi ng doktor at siya din ang may mas maraming tanong. Mabuti na lang at mabait si doktora na halos kasing edad lang din ni mommy at game siyang sagutin lahat ng mga katanungan nitong makulit kong asawa. Pagkatapos ng check-up dumaan lang kami ni Andrew sa isang kilalang backshop para bumili ng cake. Bigla kasi akong nag-crave sa matamis na pagkain at sakto naman na may nadaanan kaming kilalang backshop kaya saglit kaming huminto para bumili. May gusto ka pa bang bilihin? Or kainin? Nakangiting tanong ni Andrew sa akin. Saglit akong nag-isip sabay iling. Wala na siguro, nakangiti kong sagot. Wala akong maisip ng gustong kainin kaya naman hindi ko talaga alam. Manong Kiko, daan muna tayo ng market, narinig kong utos ni Andrew sa driver. Hindi ko naman maiwasan ang magtaka. Bakit? Ano ang gagawin natin sa market, Andrew? Nagtataka kong tanong. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni doktora kanina? Kailangan mong kumain ng mga fruits with heart. Maganda daw sa iyo iyon at kay baby, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Sa totoo lang, hindi kasi talaga ako mahilig sa prutas eh. Lagot ako nito. Mukhang kailangan ko ng umpisahan na gustuhin kumain ng fruits at vegetables. Katulad ng sinabi ni Andrew, dumaan kami ng market para bumili ng mga prutas na wala sa Hacienda Montenegro. Katulad ng inaasahan, sobrang dami ng binili niya. Sigurado ako na kahit 1/4 ng binili niya hindi ko kayang ubusin. Gayunpaman, hinanyaan ko na lang. Masaya siya sa ganitong bagay at feel niya talaga na malapit na siyang maging daddy kaya alam kong excited siya. Halos padilim na nang natapos kami sa market. Nagyaya na din ako kay Andrew na kumain na muna kami. Nakakaramdam na din kasi ako ng gutom at alam kong gutom na din siya at ang kasama naming driver. Sa isang kilalang restaurant ako dinala ni Andrew at napasarap ang kain namin kaya ang ending eksakto 8:00 na ng gabi natapos. Kaagad naming tinahak ang daan pa uwi ng Hacienda Montenegro at super nagpapasalamat ako dahil may driver kaming kasama. Iyon nga lang habang nasa kahabaan kami ng biyahe, hindi namin maiwasan na mag-alala nang mapansin namin na para bang may aksidente na naganap sa harapan namin. Manong, ano iyan? Magdahan-dahan ka lang dahil hindi natin sigurado kung sino ang nasa harap natin, kaagad na babala ni Andrew sa driver. Naramdaman ko pa ang mahigpit na paghawak niya sa kamay ko, kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Uso ba dito ang mga Andrew? Isamin, mga masasamang loob, kinakaban kong tanong habang tutok na tutok din ang mga mata ko sa unahan. Madilim ang bahaging ito ng kalsada at tanging ilaw lang mula sa headlights ng sasakyan ang nagbibigay liwanag sa buong paligid. Napansin ko na wala nang ibang sasakyan na dumadaan kaya ang kaba na nararamdaman ko kani-kanina lang ay kaagad na napalitan ng matinding takot. Senyorito, ano po ang gagawin natin? Parang simpleng aksidente lang naman. Lalapit pa tayo at tingnan natin kung ano ang nangyari, bigkas naman ni Manong driver. Nanginginig ang mga kamay na napakapit ako kay Andrew. Walang hiya, baka kasi kung ano na iyan. First time itong nangyari sa amin at sa alanganing daan pa talaga. Okay Manong, pero alerto ka lang ha. Siguraduhin mo din na nakalock ang pintuan. Kapag mapansin mong mga masasamang loob ang mga iyan, huwag kang mataranta at ipaharurot mo ang sasakyan, bigkas ni Andrew. Halata din sa boses nito ang pag-alala kasabay ng pagkabig-payakap niya sa akin. Kaagad naman akong napasubsob sa dibdib niya. Ayaw kong makita kung sino man iyang mga nakaharang sa kalsada at baka mahimatay ako sa takot. Muli kong naramdaman ang pag-usad ng sasakyan namin. Parang dinig ko na din pati tibok ng puso ko dahil sa kaba. Para na din akong ahas na mahigpit na nakayakap kay Andrew. Hey, relax. Nandito ako. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa atin. Don't worry, bulletproof itong sasakyan natin at walang masamang mangyari sa atin, narinig kong bigkas niya. Naramdaman ko pa ang paghalik niya sa tuktok ng ulo ko kaya naman kahit papaano, nabawasan ng kaunti ang kaba na nararamdaman ko. Bulletproof daw kaya talagang safe kami. Sa bagay, mukhang mamahalin naman kasi talaga ang kotse na ginagamit namin ngayon. Sir, parang si Nicole iyan. Iyong anak ng taga-palengke na nagsusupply ng isda sa hacienda,
narinig kong bigkas ni Manong driver. Gulat ko mabilis akong napakala sa pagkakayakap kay Andrew at napatingin na din sa labas ng bintana. Ganoon na lang ang gulat ko nang mamukhaan ko ang kung sino ang nasa labas. Tumatama kasi ang liwanag ng headlights ng sasakyan sa kanila, kaya naman kahit papaano, naaaninag ko kung sino ang nasa labas. Si Nicole at isang lalaki na hindi ko inaasahan na muli kong makikita dito madilim na daan. Kobe, mahina kong bigkas habang hindi ko mapigilan ang mapakamot ng ulo ko. Yah, mukhang si Kobe at Nicole. Ano ang ginagawa nila, narinig kong sambit ni Andrew. Tinangal niya na ang kamay niyang nakahapit sa akin at mabilis na bumaba ng kotse. Akmang susunod sana ako kaya lang nilingon ako ni Andrew at seryosong tinitigan. Dito ka lang, sweetheart. Buntis ka at bawal kang mahamugan, bigkas niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiwi at iniisip kung totoo ba iyong sinabi niya. Ngayon ko lang kasi narinig ang tungkol sa hamog-hamog na iyan eh. Dahil masunurin akong asawa, binuksan ko na lang ang bintana ng sasakyan at sumilip sa labas. Dinig na dinig ko ang pagtatalo ni Nicole at kuya na labis kong ipinagtaka. Kasalanan mo. Kasalanan mo dahil ang bilis ng takbo mo at hindi mo man lang naisip na may sasakyan sa harapan mo. Halos sumigaw na si Nicole sa galit habang sinasabi ang katagang iyon. Anong kasalanan ko? Abat miss, ikaw itong parang tanga na bumiyahe na walang kailaw-ilaw ang bulok mong sasakayan. Galit naman na sagot ni Kobe kay Nicole. Hindi ko mapigilan nagmapangiwi. Mukhang alam ko na ang nangyari at walang gustong magpatalo sa dalawa kaya ang ending nakaharang sila ngayon sa madilim na kalsada. Hindi ako makapaniwala habang tahimik akong nanonood kay Nicole at Kobe na nagtatalo. Walang ni isa man sa kanila ang gustong magtalo, kaya naman alam kong matatagalan pa ang diskusyon ng dalawa kung hindi kami dumating. At mukhang pareho silang walang pakialam kung nasaan silang lugar ngayon. Nandito lang naman sila sa madilim ng kalsada at hindi man lang nila naisip kung ligtas ba sila sa lugar na ito. Anong bulok? Hoy, for your information. Hindi bulok itong sasakyan ko. Nagkataon lang talaga na matapobre ka at walang kwentang tao, muling sigaw ni Nicole kay Kobe. Hindi ko akalain na ganito pala katapang ang lesbian na ito. Talo pa yata ang isang tunay na lalaki dahil nagawa niyang makipagsagutan kay Kobe na ayaw din patalo at ma-pride. Talaga naman ah. Anong tingin mo sa sasakyan mong iyan? Brand new kakarag-karag na nga, galit naman na sagot ni Kobe kay Nicole. Napansin ko naman na pumagitna na sa kanilang dalawa si Andrew. Gusto silang awatin ng asawa ko, kaya lang parehong mainit pa rin ang dalawa. Patuloy pa rin ang dalawa sa walang kabuluhan nilang pagtatalo, kaya ang ending bumaba na ako ng kotse at lumapit sa kanila. Kobe, Nicole, anong nangyari? Gabi na at nandito pa kayo sa gitna ng kawalan at parang magjowa na akala mo may third party na pinag-aawayan, kaagad kong bigkas nang makalapit ako sa kanila. Napansin kong parehong natigilan ang dalawa at sabay nang napatitig sa akin. Kilala mo ba siya, senyorita? Kilala mo po ba ang walang modo na ito? Mabilis na tanong ni Nicole sa akin. Kaagad naman akong tumango. Kilala ko siya. Bakit anong nangyari? Nagtataka kong tanong. So, kilala mo ang babaeng iyan, Butter? Kaibigan mo. Simula ngayong araw, iwasan mo siya ha at baka mahawaan ka sa kawalan niya ng breeding, singit naman ni Kobe. Hindi ko mapigilang mapangiwi dahil sa sinabi niya. Kaya iinit din lalo ang ulo nitong si Nicole dahil sa ugali din ng kakambal ko eh. Gago ka pala eh. Anong walang breeding? Anong palagay mo sa akin, aso? Galit na sikmat ni Nicole kay Kobe. Grabe, hindi ko na malaman kung paano pahupain ang inis sa pagitan ng dalawang ito. Wala talagang ni isa sa kanila ang balak na magpakumbaba para matapos na ang diskusyon. Ikaw ang may sabi niyan. Hindi ako, banat naman ni Kobe kay Nicole. Kaagad ko namang hinawakan sa braso ni Kobe at pinandilatan. Tama na nga iyan. Ikaw talaga, pabulong kong bigkas sa kanya. Napansin ko naman na napataas ang kaliwang bahagi ng kilay nito at tinitigan ako. Ano nga pala ang ginagawa niyo dito? Gabi na at nasa galaan ka pa, seryoso niyang tanong sa akin. Napasulyap pa siya kay Andrew na parabang naghihintay. Siya nang paliwanag galing sa asawa ko. Galing kaming Obigin. Ginabi kami at mabuti na lang nadaanan namin kayo dito. Ano ba ang nangyari? Kaagad namang sagot ni Andrew.
Narinig ko pa ang malalim na pagbuntong hininga ni Kobe at muling pinukol ang naiinis na tingin si Nicole. Iyang babaeng iyan. Sino ba namang tangang bumiyahe ng gabi nang walang ilaw ang sasakyan? E di nabangga ko siya dahil hindi ko siya napansin at siya pa itong galit, sagot naman ni Kobe. Ang sabihin mo kaskasero ka lang talaga. Walang modo at mata pobre, galit naman na sagot ni Nicole sa kanya. Kaagad naman akong napatingin kay Andrew at sinenyasan siya na kausapin niya si Nicole. Para matapos na dahil pagod na ako at gusto ko nang matulog. Ano ba kasi ang ginagawa mo dito sa lugar na ito, Kobe? Don't tell me na babae naman ang pinuntahan mo dito. Hindi ka ba nakakauwi ng Manila? Nagtataka kong tanong sa kakambal ko. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay niya dahil sa sinabi ko. Alam kong hindi ni iya nagustuhan ang huling katagang lumabas sa bibig ko. Hindi ah. Nasa kalapit na municipality lang ako dahil nga may inaasikaso ako tungkol sa negosyo nang tumawag si Mommy. Dadalawin ka daw nila bukas sa hasyenda, kaya nagpa siya akong unahan na sila pero naligaw ako kaya inabutan na ako ng dilim dito sa labas. Hindi ko naman akalain na puro pala kamalasan ang sasalubong sa akin, pagkikwento ni Kobe. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa lalo na at kitang-kita ko kung paano umirap si Nicole. Mukhang hindi niya na naman nagustuhan ang huling salitang binigkas ni Kobe. Ganoon ba? Mabuti na lang pala at nadaanan ka namin. Siguro, sa mansion na lang muna tayo. Nicole, pwede bang sa mansion na lang tayo mag-usap? Don't worry, sinisigurado ko na hindi ka tatakasan ng kakambal ko, nakangiti kong wika kay Nicole. Napansin ko ang gulat sa mga mata niya habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Kobe. Kambal. Kambal po kayo, senyorita, gulat na bigkas ni Nicole. Nakangiti naman akong tumango. Yes, kambal kami. Pasensya ka na sa kanya, Nicole, ha? Teka, ano pala ang laman ng sasakyan mo? Kung wala nang importante, iwan mo na lang muna. Balikan na lang natin bukas para ayusin, nakangiti kong sagot sa kanya. Nahihiya naman siyang napatango sa akin. Hindi ko naman mapigilang ang mapangiti nang mapansin ko na kay bilis nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mukhang biglang nawala ang init ng ulo nito at napalitan iyon ng hiya. Convoy na lang tayo, Kobe, sabat naman ni Andrew. Kaagad naman tumango ang kapatid ko at sinulyapan muna nito si Nicole at akmang papasok na sana siya sa loob ng kanyang kotse nang pigilan ko siya. Isabay mo na si Nicole. Baka kasi saan ka na naman mapunta eh. Maganda na iyong may kasama ka sa loob ng sasakyan na kabisado ang lugar, nakangiti kong bigkas. Kitang-kita ko ang pagtutol na kaagad na gumuhit sa mukha ng dalawa. Si Nicole na kaagad na umiling at si Kobe naman na napataas na naman ang kanyang kilay. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa dahil sa reaksyon ng kikita ko sa kanila. May problema ba? Magsama na lang kayong dalawa sa kotse para maayos ang maging biyahe natin. Nakangiti kong sagot sabay hawak ko sa braso ni Andrew. Wala nang nagawa pa ang dalawa kundi sundin ang sinabi ko. Napansin ko pang bantulot na sumakay ng koste ni Kobe si Nicole, kaya naman hindi ko na napigilan pa ang mapangiti habang akaya ko ni Andrew pabaliik ng kotse. Wiw! Grabe ang dalawang iyon. Talo pa ang aso't pusa kong magbangayan, narinig kong wika ni Andrew pagkasakay namin ng kotse. Napasulyap ulit ako sa kotse ng kakambal kong si Kobe sabay ngiti. Kaya nga eh. Pero in fairness, bagay sila. I like Nicole para kay Kobe kaya lang mukhang hindi sila talo dahil babae din ang gusto ni Nicole eh. Nakangiti kong sagot sa asawa ko. Malakas na natawa si Andrew. Mukhang hindi talaga pwede dahil unang pagkikita nila bad shots na kaagad sila sa isa't isa. Imagine, muntik ko na silang napagkamalang tulisan. Sino ba namang normal na tao ang magtatalo sa gitna ng kawalan, natatawang sagot niya sa akin. Lalo tuloy akong napahagikik ng lawa. Naging masaya ang biyahe naming dalawa ni Andrew pabalik ng mansion. Nakasunod naman ang kotse ni Kobe sa amin at wish ko lang na sana magkaayos na ang dalawa. Ito naman kasing kakambal ko pinatulan pa talaga ang init ng ulo ni Nicole. Pwede naman siyang makipagdeal kaagad kay Nicole at ipagawa ang dapat gawin sa nasirang sasakyan. Wala naman dapat pagtalunan. Maayos naman kaming nakarating ng mansion. Mas nauna pa yatang bumaba ng kotse ni Kobe si Nicole. Pagkapatay kasi ng engine ng sasakyan, lumabas kasi kaagad si Nicole at naglakad palapit sa amin. Senyorita, uwi na lang po ako.
May tricycle pa naman siguro akong masakyan dyan sa labasan, kaagad na wika niya sa akin pagkalapit sa aming dalawa ni Andrew. Napasaluyap muna ako kay Kobe na noon ay pababa na ng kotse. Mukhang hindi na siya bad trip dahil hindi na nakabusangot ang mukha. Naglalakad na din siya palapit sa amin. Bakit uwi ka pa? Ang daming bakanting room dito. Ipagpabukas mo na lang ang pag-uwi mo, Nicole. Dito ka riya muna magpalipas ng gabi, sagot naman ni Andrew. Napansin kong napasulyap si Nicole sa akin na para bang nanghihingi ng tulong. Tama ang asawa ko, Nicole. Gabi na at delikado sa labas. Saka, kailangan pang balikan ang kotse mo bukas doon sa pinag-iwanan natin kaya bukas na lang. Kung ang inaalala mo ay ang kapatid ko, don't worry, hindi iyan nangangain ng tao, kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo, nakangiti ko ding wika kay Nicole. Hindi talaga namin siya mapapayagan ng umalis ng mansion ngayong 10 oras na ng gabi. Kahit pusong lalaki itong si Nicole, babae pa rin siya at delikado na sa kanya. Hindi ako nangangain ng tao, pero magaling akong sumisid ng perlas, narinig kong bigkas na naman ng kakambal kong si Kobe. Shocks ako sa sinabi niya at wala sa sarilinig na patitig ako sa kakambal ko. Narinig ko naman ang malakas na pagtawa ni Andrew. Perlas ka dyan. Kailan ka pa nagiging mangingisda dahil sa swimming pool ka lang naman palagi sumisisid, nagtatakang sagot ko sa kakambal ko. Totoo lang kakaiba din ang takbo ng utak nitong kakambal ko eh. Magaling na negosyante pero kung ano-ano minsan na mga salita ang lumalbas sa bibig na hindi naman connected sa pinag-uusapan namin. Naisingit pa talaga ang pagsisid niya kuno ng perlas. Sino ang pinagluluko niya? Hindi pangingisda ang ibig kong sabihin, mahal kong kakambal. Andrew, bakit ganito pa rin ka-inosente si Butter? Natatawang sagot naman ni Kobe. Nagtatanong ang mga matang napatitig tuloy ako kay Andrew. May dapat ba akong malaman na hindi ko alam? Later, sweetheart. Later, nakangiting wika ni Andrew sa akin at mabilis niya akong hinapit sa aking baywang. Nagtataka man sa naging takbo ng usapan pero tumango na lang ako. I guess hindi pa kayo kumakain. Sa dining na muna tayo habang nag-uusap tayo, sagot naman ni Andrew at iginyan niya na ako papasok ng mansion. Napasulyap muna ako kay Nicole at sinenyasan siyang sumunod sa amin. Alanganin naman siyang tumango. Pagkapasok namin sa loob ng mansion, sakto naman na may nakasalubong kaming isa sa mga kasambahay. Inutusan siya ni Andrew na tawagin ang iba niyang mga kasama. May bisita na dapat asikasuhin. Kaagad naman itong tumalima. Saktong pagdating namin ng dining area, dumating din ang tagaluto at ang mayordoma na si Manang Laura. Kaagad silang inutusan ni Andrew na maghanda ng makakain. Ang iba naman sa kanila ay inutusan na ayusin ang dalawa sa maraming kwarto ng guest room na gagamitin nila Nicole at Kobe. Binilinan na din ni Andrew si Manang Laura na siya na ang bahala sa mga bisita. Hindi na kami kakain, guys. Kumain na kami ni Butter kanina, so sila Manang na lang muna ang bahala sa inyo. Need na magpahinga ni Butter dahil sa kalagayan niya, muling wika ni Andrew. Mabilis naman tumango ang kakambal kong si Kobe. Sure, thank you sa pag-accommodate sa amin. Kami na ang bahala dito. Medyo gutom ako kaya kakain din talaga ako bago matulog. Good night sa inyo, seryosong sagot ni Kobe sa amin. Good night sa inyo, senyorita-senyorito, narinig kong mahinang sambit ni Nicole. Hindi ko alam pero bakit feeling ko na nahihiya na siya. Good night. Enjoy your meal na lang, nakangiti kong sagot at nagpasyanod na sa pag-akay sa akin ni Andrew palabas ng dining area. Diretso kami ng kwarto para makapagpahinga na. Masyadong mahaba sa amin ang araw na ito. Lalong-lalo na kay Andrew na ilang araw nang walang matinong pahinga. Sa wakas, natapos din ang napakahabang araw, narinig kong sambit ni Andrew habang pareho na kaming nakahiga dito sa aming kama. Hindi ko naman mapigilan ang matawa dahil sa sinabi niya. Halos 11:00 na ng gabi at sobrang late na talaga para sa amin na matulog. Tama din naman siya, sobrang haba ng araw na ito, hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Imagine, sobrang aga niyang nagising kaninang umaga, tapos late na siyang napahiga sa kama ngayon. Well, let's sleep na lang kung ganoon, nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad ko namang naramdaman ang mahigpit na pagyakap niya sa akin. No. Bawal pa tayong mag-sleep, Butter. Hindi ko pa nakuha ang prize na kahapon ko pa hinihingi sa iyo eh.
malambing niyang sagot sa akin, kasabay ng pagdampi ng labi niya sa punong tainga ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapahagikik dahil sa kiliti na naramdaman dulot ng halik na ibinigay niya sa akin. Andrew, akala ko ba pagod ka? Bakit may pahalik-halik ka pa dyan? Matulog ka na, mahinang bulong ko sa kanya. Nakakaramdam kasi ako ng pag-iinit dahil sa ginawa niyang iyon sa akin. Para akong lalagnatin na ewan. Pwede namang mamaya na tayo matulog, di ba? Kailangan natin bigyan ng sustansya ang baby natin, sweetheart, para sa paglabas niya super cute siya, nakangiti niyang sagot sa akin. Nagtataka ang mga matang tumititig ako sa kanya. Vitamins? Anong vitamins? Papakainin mo ako ng prutas gayong sobrang gabi na, nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang ang pagkain ng prutas? Bukas na lang ako mag-start ng session sa pagkain ng prutas dahil gabi na at matutulog na kami. Ayaw ko din kasing matulog na busog ako, no? Nope. Not fruits pero ako ang kakain sa iyo. Narinig kong sambit niya kasabay ng muling pagdampi ng labi niya sa noo ko. Hindi lang sa noo dahil pinapaliguan niya ng halik ang buo kong mukha bago huminto sa aking labi. Buong pagmamahal niya akong binigyan ng halik sa labi na buong puso ko namang kaagad na tinugon. Andrew. Hindi pa ba talaga tayo matutulog? Mahina kong bigkas sa kanya nang pakawalan niya ang labi ko at gumapang ang halik niya patungo sa aking liig. Nope. Hindi pwede. Bawal matulog habang hindi ko pa nakukuha ko ang prize ko na ikaw lang ang makakabigay, nakangiti niyang bigkas habang nakatunghay na siya sa akin ngayon. Naramdaman ko pa nga ang paghaplos niya sa pisngi ko kaya hindi ko mapigilan ang mapapikit sa ginawa niyang iyon. Napakainit kasi talaga ng palad niya eh. Ilang saglit din kaming nanatili sa ganoong posisyon bago ko nararamdaman ang pagbangon niya ng kama. Namumungay ang mga matang nagmulat ako ng aking mga mata at ganoon na lang ang gulat ko nang nasa gilid na ng kama si Andrew habang may kung anong bagay na hinahalungkat sa maliit na drawer. Nagtataka man sa ginagawa niya ngayon pero hinayaan ko na lang. Butter, I think this is the best time para sabihin ko ito sa iyo ito kasi hindi ko na talaga kayang maghintay pa ng ibang oras eh. I mean, wag mong isipin na less effort itong gagawin ko pero hindi ko na talaga kaya pang ipagpabukas ito. Gusto ko nang marinig ang magiging sagot mo sa alok ko sa iyo, sweetheart. Bigkas niya nang muli niya akong binalikan dito sa kama. Nakuha niya na siguro ang kung anuman ang hinanahanap niya kanina sa drawer pero hindi ko naman makita dahil nasa palad niya. Andrew, ano ba iyang mga sinasabi mo? Diretsahin mo nga ako, kunot noo kong tanong sa kanya. Baka isipin mo na hindi ako nag-effort sa proposal kong ito, kasi iyong iba may pa-candle lights at paluhod-luhod pa. Iyong iba naman may fireworks samantalang ako, dito lang sa loob ng kwarto natin. Walang witness at tayong dalawa lang kaya lang gusto ko kasing solo natin ang moments na ito. Hindi ko na din kayang maghintay kaya naman, Butter, sweetheart. Will you marry me? Bigkas niya na mabilis na nagpabangon sa akin ng kama. Dami ng mga katagang binitiwan niya tanging ang will you marry me nakataga ang tumatak sa isipan ko. Napatitig ako sa hawak niya at ganoon na lang ang gulat nang maihawak na siyang singsing. Siguro ang singsing na ito ang hinahanap niya sa drawer kanina. Parang bigla ko tuloy nalunok ang sarili kong dila dahil sa proposal na ito ni Andrew. Napakasimple ng proposal niyang ito sa akin, hindi kagaya ng iba na super garbo at talagang pinaghandaan like dinner with candle lights. Iyong iba nga bongga ang mga decorations with fireworks pa nga na imbitado pati mga kaibigan at ilang miyembro ng pamilya para lang i-witness ang isang proposal na bihira lang mangyari sa buhay ng isang babae. Kaya lang kahit nagaano pa kasimple ang proposal na ito ni Andrew, wala akong pakialam. Mahal ko siya at mas gusto ko ang ganito. Kami lang dahil kami lang naman din ang nakakaalam kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Sweetheart, I am waiting, will you marry me again? Sa pagkakataon na ito, sa simbahan na. May basbas na ng lahat at saksi na ang lahat ng mga mahal natin sa buhay, muling bigkas ni Andrew. Hindi ko naman mapigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Mag-iinarte pa ba ako? Of course not. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya at nag-effort talaga siyang gawin ito sa akin, kaya alam ko kung gaano din ako kahalaga sa kanya. Yes. Yes, Andrew, papakasal ulit ako sa iyo. Kahit na makailang ulit pa iyan, willing akong magpakasal sa iyo, humihikbi kong sagot sa kanya. Kaagad.
Namang sumilay ang masayang ngiti sa labi niya, kasabay ng paghawak niya sa kaliwa kong kamay at isinuot sa palasingsingan ko ang diamond ring na hawak niya. Walang patid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata at saglit pa akong napapikit ng pagkatapos niyang isuot ang ring sa palasingsingan ko, hinalikan niya pa iyon kasabay ng mahigpit na pagyakap niya sa akin. Thank you. Thank you, brother. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Promise, magiging mabuti akong asawa sa iyo. Magiging huwaran akong ama ng magiging mga anak natin. I love you. I love you very much, sweetheart. I love you, Andrew. Ikaw lang at wala nang iba. Kagaya mo, magiging mabuti din akong asawa sa iyo, magiging mabait akong mommy ng magiging mga anak natin, malambing kong bigkas sa kanya. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at buong pagmamahal niya akong tinitigan. Siya na din ang nagpunas ng luha sa aking mga mata. Tears of joy, mahina kong sambit kahit na hindi niya naman tinatanong. Muling gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi niya, kasabay ng paghaplos niya sa pisngi ko. I know. I love you very much. Malambing niyang bigkas sa akin. Ilang saglit lang, muling naglapat ang labi namin. Alam kong sa pagkakataon na ito magiging panghabang buhay na ang pagsasama namin. Nag-umpisa kami sa isang biglaang pagpapakasal. Sumama ako dito sa Hacienda Montenegro at hindi ko akalain na may mamumuong pagmamahal sa pagitan naming dalawa. Sigurado na ako. Si Andrew lang ang gusto kong makasama habang buhay at wala nang iba. Naging mapusok ang halik ni Andrew sa mga sumunod na sandali. Namalayan ko na lang na isa-isa niya nang tinatangal ang lahat ng saplot ng aming katawan. Kaagad naman akong nagpaubaya. Ilang araw din na walang nangyayari sa amin at sobrang na-miss ko siya. Seth, Andrew. I love you, mahina kong bigkas habang abala siya sa pagsamba sa aking katawan. Subo-subo niya ang isa sa mga niple ko habang abala ang kanyang dalawang palad sa paghaplos sa buo kong katawan. I love you too, sweetheart, narinig kong bigkas niya at muling dumaos-dos ang labi niya pababa sa aking tiyan. Hindi naman ako mapalagay. Sa bawat dampi ng labi niya sa balat ko nag-iiwan sa akin ng hindi maipaliwanag na kiliti at init. Nararamdaman ko din ang unti-unting pagkabasa ng aking pagkababae dahil sa eksperto niyang palad na humahaplos na sa bahaging iyon. Nakakabaliw ang sarap. Ang galing niya pagdating sa kama at kabisado niya talaga ang kiliti ko. Hindi ako magsasawang magpaubaya sa kanya. Ugh! Mahina kong biggas ng tuluyan ang bumaba ang labi niya patungo sa bukana ng aking pagkababae. Nakabuka ka ako sa harapan niya at malaya niyang napagmamasdan ang aking hiwa. Napapikad din ako sa tuwing nasasagi ng daliri niya ang perlas ko. Andrew! Anong ginagawa mo? Mahina kong biggas at halos tumirik ang aking mga mata nang lumapat ang labi niya sa aking hiwa. Sumipsip at humahagod siya sa bahaging iyon kaya pakiramdam ko kakapusin ako sa paghinga. Napaka-active ng kiliti ko sa bahaging iyon kaya mariin kong naipikit ang aking mga mata habang mahigpit akong nakahawak sa bedsheet ng kama. Andrew, tama na. Ayan na. Lalabas na, mahina kong bigkas ng maramdaman ko na may kung ano nang gustong lumabas mula sa kaibuturan ko. Nakakangilo na nakakakiliti at hindi ko siya kayang pigilan. Yes, sweetheart. Ilabas mo lang iyan. I am waiting, mahina niyang bigkas kasabay ng panginginig ng katawan ko. Hindi talaga pwedeng pigilan dahil baka mahimatay na ako sa sobrang pagnanasa na nararamdaman ko ngayon. Pagkatapos kong labasan, pagod akong napaayos ng higa. Ang mahigpit na pagkakawak ko sa bedsheet ng kama kanina ay unti-untin lumuwag habang si Andrew naman ay nakasalampak pa rin ang mukha niya sa pagkababae ko. Hindi ko alam kung gutom ba siya, pero patuloy siya sa pagdila sa bahaging iyon. Nanatili din iyon ng halos ilang segundo bago siya muling dumagan sa akin at mas lalong ibinuka ang aking hita. Naging sunod-sunuran ako sa gusto niya at ilang saglit lang, naramdaman ko na ang pakiskis ng sandata niya sa pagkababae ko at ang dahan-dahan niyang pagbaon. Sabay kaming napaungol dahil sa sarap. Andrew! Ang sarap, mahina kong bigkas habang namumungay ang mga matang nakatitig sa kanya. Kitang-kita ko din sa mga mata niya ang matinding pagnanasa habang nakatitig sa akin. Sa bawat paghugot at pagbaon niya sa akin ay nagbibigay sa akin iyon ng hindi maipaliwanag na saya. Yes! Ang sarap mo din, sweetheart. Nakakabaliw ka,
Mahina niyang bigkas kasabay ng muling pagdampi ng palad niya sa magkabilaan kong suso. Minamasahe niya ako sa bahaging iyon habang patuloy siya sa walang humpay na pagtaas-baba sa ibabaw ko. Wala sa sariling napakapit ako sa kanya nang muli kong maramdaman na may kung anong bagay na naman ang gustong kumawala sa akin. Andrew, ayan na. Lalabas na naman. Halos pasigaw kong bigkas sa kanya. Tinangal niya ang dalawa niyang kamay sa suso ko at muli niyang idinmapi. Ang labi niya sa labi ko. Nasa ganoon kaming posisyon nang maramdaman ko na parang dumuble ang laki niya sa akin. Halos 2 minuto ang lumipas nang sabay naming narating ang rurok ng tagumpay. Sabay kaming nilabasan na dumilig sa aking sinapupunan. Parehong habol ang aming hininga ng mataops iyon habang wala yatang balak na umlis si Andrew sa ibabaw ko. Pagkatapos ng mainit na sandali na namagitan sa aming dalawa ni Andrew, kaagad na akong hinila ng antok. Huli kong naramdaman ang muling pagdampi ng labi niya sa noo ko at ang pagsambit niya ng katagang I love you. Masaya akong matutulog ngayon gabi dahil alam kong sa bawat umaga na darating sa amin, alam kong mukha ng pinakamamahal ko na si Andrew ang una kong masisilayan. Magiging katuwang ko siya sa buhay at ready na ako na hanggang sa aking pagtanda siya ang kasama ko. Bubuo kami ng masaya at malaking pamilya. Pupunuin namin ang Hacienda Montenegro ng aming lahi. Bibigyan ko ng maraming apo sila mommy at daddy gayon din sila Lolo Ryder James Sebastian, Lola Ashley de los Santos Sebastian pati na din sila Lola Esmeralda at Lolo Diosdado Montenegro.